Good morning, everyone. So our topic for today is all about Old Stone Age. So Old Stone Age is the prehistoric period in the early development of human beings. It is commonly known as Paleolithic Age or Paleolithic period. So Paleolithic means from Greek word paleo, old, and lithos, stone. It is a prehistoric era distinguished by the development of the most primitive stone tools yet discovered and covers roughly 99% of human technological history. So, from the word primitive, primitive stone tools, so kanang ito mga sinauna pa nga mga gamit nila, like nagikan sila sa mostly sa mga bato. And then Paleolithic dates from the first stone tool makers approximately 2 million to 10,000 BCE. Then Old Stone Age divided into 3 parts: Lower Paleolithic, Middle Paleolithic, and Upper Paleolithic. Lower Paleolithic, kaliwag basa. Earliest stage marks the emergence of early humans and their primitive tools. So in Lower Paleolithic, may-emerge na ang early humans. Kaning early humans mo ni ang mga Homo habilis o Homo erectus. And then, ilang mga tools dani, simple pa. Kanang mga basic pa bitaw mga tools, yung mga basic pa primitive ilang gamit dani. And then, ilang kanang lifestyle is hunter-gatherer, hunter kay kanang hunting man, kanang hunting ba? And then, gatherer kay manguhan sila mga plants, manguhan og kanang mga fruits, mga ngana. And then, nomadic and small group societies. Nomadic means kanang palipat-lipat bitaw sila kay umago sila kanang permanent nga puyanan. And then, limited control over fire kay lang gamit dani kanang gusto na silang kabaw o unsay kanang and then Lower Paleolithic divided into 2, Ottoman stage and Acheulean stage. Palihog basa sa Ottoman stage. Is the earliest phase of Paleolithic era, characterized by the emergence of the first stone tools. It marks the beginning of human technology and evolution. So sa Ottoman stage is nano din ang mga ni-emerge ang itong di ba kay sa Lower Paleolithic na may duha ka human species. So sa Ottoman stage na din ang Homo habilis. And then ang Homo habilis is ilang characteristic kay one sila kanang small brain. I mean, ilang brain ba kay di pa kayo jud advance ang mana. And then kanang ilang brain kay half size sa modern humans. And then ilang kanang face kay flat. As in ilang buhok kay kanang ilang lawas bitaw kay covered sa mga buhok nila ang forma nila. And then sila ang first human na ninigamit sa kanang simple tools na develop din nga period. And then ilang way of living kay kanang kuan hunt og mga wild animals, manguano ka ng mga plants, fruits, mga ngana. And then nagpuyog sila sa kanang mostly magud ilang mga puyanan bitaw kay iglara jud sa cave or kanang forest gani mo na ilang mga puyanan. And then second is Acheulean stage. Please read. The phase of LPE, characterized by significant advancement Stone technology and human evolution. So, ani nga stage is kanang balik kanang nanay nadugang nga mga tools ani kanang dili po na-emerge ang katong Homo erectus nga mga tao. And then kaning Homo erectus is kanang nanin sila yung mga ay murag advance sila lang pamutok bitaw. And then kanang sila ang naggamit or nagama sa mga advanced nga tools during ani nga kanang stage. And then kanang agi lang di pamaong dani di ba sa Ottoman stage kay mga panas small animals during dani nga stage is mga Mga date naman kasi mga view. the large animals na ilang pang
And then, nagpuyo na din sila sa mga larger communities. Nagpuyo na. And then, second, kanang period is Middle Paleolithic. Kaya di man sa mga Middle Paleolithic is characterized by late coast and widespread use of fire Kasi makabyo. cultural, technological, and biological development. sa mga registers. So, ani nga period is Then si register. dali na po nag-emerge ang katong mga Homo sapiens nga mga kanang klase sa tao. And then, sa ilang ang brain dani nga Homo sapiens is large brain na nadara sa average nga 130 to 150 cc means kanang cranial capacity or brain size nila. And then, ani nga period po, advanced na ilang tools. Diba sa lower Paleolithic kay simple pa man, and then pagabot sa middle kay lang anam na ka-advance ilang tools, then ilang gamit. And then, ila po kanang mga ilang pangutok is advanced na po nilang abilities like kanang problem solving and na po nilang kanang communication. And then third is upper Paleolithic, means emergence of more sophisticated tools lasted from about 50,000 to 10,000 BCE. Ano nga period is mas ning improve na jud nilang kanang mga tools bitaw nakaanam-anam na og ka advanced mga gamit nga tools. And then ni ang paggamit ko sa fire is kanang ning kuan po ning improve kay diri kay kanang kuan pa man limited control pa man ilang paggamit sa fire. Ang fire kay mama na ilang gamiton para makakuan sila makaluto or gamito nila sa kanang tingtog na bitaw ang kanang panahon. Nine-six ka characteristics sa old Stone Age. First is technological, social, cultural, economic, environmental, biological, and artistic. Kaning technological, ang kasabutan niya is kanang ilang mga tools na nagamit during this period. And then social and cultural, kanang is katong ilang mga lifestyle katong hunting, gathering, and then ito po ilang gipuy-an nga mga kanang place. And then ang economic nila is kanang subsistence economy, meaning kanang katong ilang hunting, ilang gathering and fishing, the limited trade and exchange networks ani nga ilang economic. Next is environmental. Ang environmental is katong adaptation to diverse environments. Kay di ba kanang ilang environment kay palailay mga ilang kanang climate mo na mag kung kanang tugnaw na kayo sa usa ka lugar, mong bali na po sila sa lain nga lugar. And then biological is kanang katong emergence sa mga humans, katong Homo habilis, Homo erectus o Homo sapiens. And then ilang artistic and symbolic is katong anina na form ilang mga rock art, katong ilang mga cave paintings of kanang mga symbolic expression. And then 9 different kind of tools nga nakuha ani nga period kani Lower Paleolithic, Middle, and Upper. So, sa Lower Paleolithic, ilang mga period kay hammerstones, choppers, scrapers, hand axes, and picks. And then sa Middle, Ibalois plates, size scrapers, points, hand axes, and awls. And then sa Upper, blades, microliths, borings, scrapers, and needles. And then, kani nga mga tools is kanang made ni siya sa kanang bone, stone, kanang antler, or wood gani, kanang basta mo nilang gamit sa paggama dani nga mga tools. Ang purpose dani nga mga tools is kanang for hunting and gathering, and then food preparation, shelter construction, and clothing production. Mani ang gamit sa mga Paleolithic tools.
And then ilang geography and climate is kaning glacial o interglacial is kanang nabilong magumi siya sa ice age niya. Ang main sa glacial is kanang dry periods with expanded ice sheets. Then ang interglacial is warmer, wetter periods with retreated ice sheets. And then ilang climate phases is na sila upat kabok kanang early, Pleistocene, mid, late and Holocene. And then ang early Pleistocene is warm and humid ra. And then ang mid Pleistocene cold and dry. Ang late cold and variable. Then ang Holocene is warm na and stable. Ang kaning Holocene is kunang present pang tama na because present ilang kaning kanang climate. And then ang ilang religion is na sila upat ka buok. Animism, shamanism, Totemism, and rituals and ceremonies. Ang animism is kanang beliefs in spirits inhabiting animals, plants, and natural elements. And then ang shamanism is about spiritual practitioners mediating between humans and the spirit world. Then ang Totemism, identification with ancestral animals or natural elements. And then ang rituals and ceremonies is for hunting, fertility, and funerary rites. And then na sila kanang daghan nga klase sa cave painting pero kanang namili ra ko kanang midot kay daghan naman kayo ka-prepare. And then sa lower Paleolithic is 9 upat, Makapansgat cave painting, Wanderer cave painting, Dimanisi, and Gizem cave painting. So kani nga painting sa Paleolithic is kanang di gali siya known kay tungod sa kanang so maong di known ang mga kanang painting during lower Paleolithic kay tungod sa kanang rarity, simplicity, and preservation. Rarity means kanang gamay ra gali lang nagama nga painting during ana nga period. And then simplicity kay di kayo kanang detailed ilang kanang painting. And then simple ra pud unja kanang ang ilang subject ra dani nga painting is about animals ra jud. Animals. And then sa middle Paleolithic is Blombos cave painting, Nazlet catered painting, Pygmerli cave painting, and Kapze cave painting. And then, ani nga period is nagamit ni sila og kanang simple shapes. Ang ilang kanang design bitaw sa ilang cave painting na simple shapes and design, limited color, and focus on geometric shapes and animal depiction. So, kanang June din nga period is kanang di kanipod sila kanang famous kay kanang simple ra pud ilang gamit nga design. And then sa upper Paleolithic is nay duha ka lugar nga kanang na-discoveran ang mga cave painting. Una ang France and then Spain. Sa France is Lascaux cave painting, Chauvet cave painting, Pygmerli cave painting, o Rufina cave painting. Kani sila ang mga klase sa painting is famous na ni sila nga painting. Ang pinaka-famous nga cave painting is danhira jud sa upper Paleolithic. And then ang picture nila kay so mao ni ang kanang painting sa upper Paleolithic nga na-discovered sa France, mao ni siya. So makita man jud ko ninyo nga kanang ang ilang painting is nindot unya nagamit dito sila mga kanang daghan nga animals. And then kanang klaro pud kayo ilang painting bitaw. And then sa kanang kani mo ni ang forma. Sophisticated depictions of animals, lions, rhino, and mammoths. Mo ni ang forma sa Chauvet cave painting. And this next is Pygmerli cave painting.
Ang gamit ani niya is kanang hand stem cells, geometric shapes, animal depiction. So maklaro mo pod nga nani mga kamot-kamot mo na ang pasabot sa hand stem cells kay after maggamit ay mag-painting sila kay ilang mga nan sa ilang kamot. And then next is Rofignac mo niya ang forma sa Rofignac cave painting na siya ay mammoth, horse, and bison depictions. So mo niya ang forma niya ng mga drawing ng animals there. And then sa Spain, na tulo ka buok nga, famous food nga, kanang cave painting mo niya ang Altamira cave painting, Cave of El Castillo, and La Pasiega. So ang Altamira is mo niya ang iyang forma. Dira jud ingon nga usa ra ka animals ang naka-paint dani nga kanang cave painting. Kanang daghan sila kaayo mo nang na-famous silang mga painting during ani nga period. And then ang Cave of El Castillo is mo ni ang forma niya. Gani yung forma. And then next is La Pasiega. Mao ni ang forma sa La Pasiega cave painting na siya animal depictions including horses, deer, and bison. So next is nay mga kanang sculpture sa on Stone Age. Mao ni ang Venus figurines. Kaning Venus figurines is kanang a collection of prehistoric statuettes depicting curvaceous female figures. So ang forma ani nila kay So first is Venus of Willendorf. Kaliyaw kung basa. Venus of Yung basa. Venus of Found here in Austria, days 11.1. In town. Asa diha? Is one of the most famous Venus figure. So mo yang niyang forma. Mo niyang forma sa Venus of Willendorf. Kanang ang ilang mga forma kay wa sila kamot, jawa pud sila tiil, pero kanang ang ilang kanang characteristics sa ilang lagos bitaw is dagko sila ani hips nya kanang dagko pud sila ani At sa man. kanang dagko tutoy ba. So next is Venus of Espogi. Discovered in France, this is kanang 15 centimeter in tall, features intricate carvings. So ang forma sa Venus of Espogi is mao ni ang forma niya. Makita mo jud nga kanang dagko sila mga kanang dagko sila tutoy yung dagko jud sila mga Ano na? And then next is Venus of Malta, symbolizing fertility, maternal love, and feminine power. Ang Venus of Malta is mao ni ang forma niya. Wala ito, pero na ito. Wala sila yung mga ukod dyan. Wala sila yung mga panang... Ay, minay kamot, pero putol. Lang tayo po bitaw. Agwana na ag sita Why? na. Murang Ag mga papaya. artista na kay to. Oh, ilang mga subject kay puro radyo mga baiway ka ng mga laki. Venus. So next is Venus of Dolny Bistunis. Motherhood, earliest known example, emphasis on the human form. So ang forma niya kay
Grabe daw, wa kundi mo isang folder dam. Arang hawo ya. Mao ni ang forma sa Venus of Dolly Disturbis. Next is Venus of Holy Fields, all this known symbolizing fertility, femininity, and creativity. Mao ni ang forma sa Venus of Holy Ay, wala daw Fields. chicken. Kuan mo siya gikan sa kanang animal nga mammoth basta kay dako na nga. And then Venus of Galgenberg symbolizing fertility, motherhood, and early artistic expression with intricate carvings and geometric shapes. So ang Galgenberg is mo ni iyang forma. Tingnan niyang forma and then ang iyang di ba mura man siya maka kanang pusing ang forma so gipanganlan siya og kanang funny kay ang funny gikan sa kanang naka-discover bitaw niya nga si Fanny basta funny ang Funny dollar. and then Venus of Lausel, a horn-like hip piece symbolizing fertility, femininity, and possibly spiritual or ritualistic significance. So, ang forma niya is muni ang forma and then naghawid siya og kanang sungay sa kanang animal nga bison. And then buntis ni siya nga kanang Venus ay buntis ni siya bitaw kay Eh. maklaro na jud. Pusod niyo. Search mo. And the next is Venus of Petkovis. Emphasis on feminine power and reproductive cycle. Money ang forma. So, ang kani nga mga sculpture is kanang nani sila kanang i-symbolize bitaw ang i-symbolize nila ani kay kanang fertility, motherhood, and then femininity nani sila gitang symbolize dya ang